Nagbubunga ng iba't ibang programang nilatag ng administrasyon. Patunay niya ang patuloy na pagbagal ng antas ng inflation sa bansa. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Nakapagtala na naman ang negative inflation sa ikalawang buwan ngayong taon. Negative 4.9 ang naitalang inflation noong Pebrero na mas mababa sa negative 2.3 noong January. Bunga ito ng mga sama-sama na programa ng DA. Nandyan na yung ating Rice for All. Of course, yung paglalagay din natin ng maximum suggested retail prices para doon sa mga imported na bigas na tumulong din kasi wala na tayong nakikita ngayon na 60 pesos na mga imported rice. Kabilang sa nagpababa ng trend ng inflation, ang pagre-release ng NFA rice kasunod ng deklarasyon ng food security emergency sa bigas. Nananawagan din ang Department of Agriculture sa mga local government unit na bilisan pa ang proseso sa pagre-release ng NFA rice stock. Sa ngayon, 70 LGUs na ang nagpakita ng interes para bumili at magbenta ng NFA rice ng 33 pesos kada kilo. Isa pang magandang balita dahil nagdagdag pa ng pondo ang National Food Authority. Merong additional 10 billion ang National Food Authority. About 1.5 billion doon gagamitin para rehabilitate yung mga existing warehouses, and then 3.5 billion para gumawa ng mga bagong warehouses, at another 5 billion para doon sa procurement nila ng additional dryers and rice mills. Itinaas naman ng NFA ang buying price ng palay. Tinaasan nila uli yung kanilang buying price ng dry and clean sa 24 pesos at yung kanilang fresh to 18 pesos. Yung current buying ngayon na na-monitor namin is between 20 to 22, yung dry and clean. So, since tinaas pa ni NFA, so nagiging maganda ngayon yung presyo ng dry and clean palay. Hanggang 30 pesos naman na aprobado ng buying price ng dry and clean palay. Maganda rin ang ani ng NFA ngayong pagpasok ng tag-init. Hindi naman kulang ang rainfall, mainit lang talaga. Tapos maganda yung sikat ng araw, mas maganda yun para sa mga halaman. Because basic yun sa halaman, tubig, sunlight. Samantala, nakatakda naman magsagawa ng $1 billion loan signing agreement ang DA at World Bank para sa Philippine Sustainable Agri-Transformation Project o PSAT. In-expect natin na mapirmahan yun. We're about to submit to DBCC, hindi to ICC process. By next week, yung project proposal, and we're expecting it to be hopefully ma-approve within June or July. Sa Agosto naman ang inaasahang implementasyon nito. DA will be committed to do some reforms and transformation sa kanyang policy, sa budget preparation, plan and budget preparation, including yung mga reforms sa regulations and dun sa mga technical na implementation which will focus on rice. Sa pamamagitan ng PSAT project, magkakaroon ng disbursement link indicators para maging basehan sa pagre-release ng loan sa World Bank. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.